Sandro Marcos nangiwi ang mata. Ang ina, iba yung tama nito, nasa mata. Gumawa ng kwento, gumawa ng marites laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman kinuyog po ng mga DDE sa social media. Iyak ang ngiwi na mata. Budlat na ngiwi pa. Ano nangyayari sa mata mo, Sandro? Oh, tangin naman, ang hirap gayahin ah. Palpak na Bongbong Marcos, Pilipinas, nilubog sa baha. Yawards. Ilang trilyon po ang ginasto sa flood control. Yan na ang inabot nating mga Pilipino. Grabe, kumusta po kayo? Saan man kayong lugar sa Metro Manila, Luzon. Mag-ingat po kayo dahil ito na ho ang resulta ng kawalang hiyaan ng gobyernong nakatabingi ang panga. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Dalawang Marcos ang pag-uusapan natin, mag-ama. At saka yung kanilang tuta na si Bindalo Tulpok. Yawards na Bindalo, ayaw na daw mag-imbestiga tungkol sa flood control dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ipaubayan na daw sa ombudsman. Pero bago riyan, unahin po muna natin itong paninira ni Sandro Marcos kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil ako po, hindi ako naniniwala dyan sa mga pautot ng hinayupak na ito kasama ang mga dilawan pinklawan yung podcast nila. Huwag man sana tayong i-copyright ng mga hinayupak kasi kumintuhan natin ito. O ito, pakinggan natin si Sandro. Sandra, kamukha ni Charis. Ngumingiwi ang mata, hindi ang bibig. O ano bang tangin? Oh. Yes. And I will never forget. And this is the first time kunento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Kita nyo yung mata? Legend lang ang may alam dyan. Grabe ang tama ni Sandro nasa mata. Diyos ko, tigil mo na yan. Tingnan nyo naman, mga bubunistang tanganista yung mata. Yan ang epekto ng pulburon. Kaya pag pa-hair follicle itong mga hinayupak na ito, positibo talaga itong animal na ito. Uy, sus ko, animal. Wala na, budlat na, ngumingiwi pang mata. Hindi ng tama, hindi sa bibig. Ang tatay sa bibig, pero ito nasa mata. Oh, tanga na, nagsumbong kay Llamas, kamas. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang doon. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumaba na pa ngayon presidente. exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin sino. But we were put in front of 3 people and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now, and sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. I can imagine them saying... And then when we left the palace, kami yung tatay ko sa akin, alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. and so that's, there was a lot at play. Grabe ng budlat ang mata. Hindi ako naniniwala dyan na pinatawag sila ni former President Duterte. At hindi ako naniniwala na may mga kondisyon na si Tatay Digong lahat ang mamimili ng Cabinet Secretary, Senate President, at Speaker of the House. Kasi ang resulta po, kayo ang namimili. Hindi ganyan si former President Duterte. Hindi nyo nakaharap si Tatay Digong. Di ba budlat ang mata? At malabong i-endorso ka Bangag. In-endorso ba ni Tatay Digong si Bangag? Hindi po in-endorso yung tatay mo. Kung sino mang nakaharap mo, Sandro Marcos, nung panahon na yon, baka hindi alam ni Tatay Digong. Kasi si former President Duterte, hindi po in-endorso si Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag. Sinabi ba ni Tatay Digong na iboto yung tatay mong nakangiwi ang panga? Wala. Binoto lang si Bongbong Marcos dahil nga si Inday Sara ang katandim niya ni Bangag. Pero yung sabi mo na in-endorso ni Tatay Digong, walang official endorsement si former President Duterte kay Bangag. Ang meron, sinabi ni Bangag may kandidato. Sinabi ni former President Duterte na may kandidatong Bangag. Yun yung tatay mo. At saka malabo po si Tatay Digong mag-endorso ng panaising hot ng Kolburon. Ikaw, gagawa ka lang ng kwento, masyado kang halata. O kayo, mga Talyanista, sige nga, maglabas nga kayo ng video na official in-endorse ni former President Duterte si Bangag. Hindi niya in-endorso, yan ang maliwanag dyan. Sabi ni Tatay Digong, bahala kayo sa buhay nyo. Huwag nyo akong balikan. Pag may mangyaring hindi maganda sa Pilipinas, nangyayari na nga. Gagawa lang ng kwento, wala pang kwenta. Yan ang maliwanag dyan. Isipin mo, pinaghintay daw sila ng
oras, luto hinayupak na Sandro. Pulburon pa. Pansin ko yung mata ni Sandro talaga, ngumingiwi eh. Kaya naman, binanatan po siya ni Doc Lorin Badoy. O, ito. Sabi ni Doc Lorin Badoy, I read Sandro Marcos fairy tale and I had to laugh out loud. In the first place, PRRD has no respect for plunderers and drug addicts. Second, hindi siya nakikipag-ariglo kahit kanino. Tapos makipag-ariglo sa addict na magnanakaw. Wala nga ganun si Tatay Digong, putang ina, hindi kayo endorso. Basta ang mga DDS na bodol, binoto kayo because of Inday Sara Duterte. Dahil walang endorsement si Tatay Digong, sa tatay mong ngiwi ang panga. At bakit kayo ipapatawag? Nasa drug watch list nga tatay mo eh. At ito pa, banat ni Doc Lorin Badoy, Sandro, like his father Bongbong Marcos and his mother Liza Marcos, pulbos addict daw. According to his aunt, Senator Amy Marcos. Sinabi naman niya ni Amy talaga. Sila daw nagpapatsisyon daw eh. Ito naman, banat ni Mark Anthony Lopez, ang kwento mo, ikwento lang ng tatay mo sa'yo. Tapos sa kwento niya, sa iyo na ngayon ay kinikwento mo. Hindi mismo Duterte ang humarap sa kanya, kundi mga officials lang ng Malacanang at that time. So heresy and no personal knowledge, tama? Wala, ang knowledge nilang iwi. Basta ako, alam ko hindi yan pinapatawag ni Tatay Digong. Kasi kung pinatawag yan ni Tatay Digong, dapat binalita yan ng mga bayarang media. Kasi at that time, galit na galit ang mga bayarang media kay Bongbong Marcos sa pamilyang Marcos. Kaya malabo yung chismis mo, Sandro. Mantakin mo, lahat-lahat daw, cabinet secretary, Senate President, Speaker of the House, si Tatay Digong daw ang pipili, lo nyo. Pangalanan nyo, kasi di nyo naman pinangalanan. No? In short, Marites Pure, yung mga kwentong kaldero ni Sandro Marcos sa tangina, mga dilawang kausap. No? Malyamas, kamas. O tingnan nyo, mga bubonis ng tanganista, ngayon, panahon ng tagbaha. Anong resulta sa bayan natin? Ito na nga ho yung sinabi ni Tatay Digong, bahala kayo sa buhay nyo. Basta, yan si Bongbong Marcos, weak leader yan. Tapos sasabihin mo, inendorso tatay mo, lolo mo. Weak leader yan. Nasa alapaap lagi daw yan. Spoiled brat yan. Grabe banat ni Tatay Digong dito kay Bangag. Tapos sasabihin ni Sandro, inendorso sila, lolo mo. Ito, pag-usapan po natin ang baha sa buong Pilipinas, Metro Manila. Palpak na Bongbong Marcos, inilubog ang Pilipinas sa nakakatakot na baha awards. Pati baluarte ni Bangag hindi nakaligtas. Ito, lubog. Ang baluarte ni Bangag yan, Ilocos pa niyan. Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ingat po lagi po kayo dyan. 1,500 flood control projects nagawa. Nasaan? Tayo na nakakaya nga. Ito, hindi to binalita sa mainstream media yung video na yan. Na yung Ilocos Norte, Batak ba to? Batak Ilocos. Tangina, pangalan pa lang, Batak, bumabatak. Hindi po yan pinalabas sa mainstream media pero sa awa ng Panginoon, trending na ako dyan sa Facebook ko. Ayan, lubog ang baluarte ni Bangag. Di ba, Sandro? Dami yung kupit, mga hinayupa kayo. Ito, hindi lang po dyan, buong Metro Manila. Ito po, ito, anak ng kagwang kabahaan yan. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano ba tayo umabot sa ganito? Paano ba tayo umabot sa ganito? Paano daw nangyayari daw yan? Dahil sa Ghost Projects, Flood Control, ninakaw ninyong kaban ng bayan. Kaya nangyari yan, Bangag ka. Hindi mo alam. Ito pa, baha sa... Ito, Batangas talaga, ito Batangas. Pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. Ang pangako sa atin, 1 year. So ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Hindi mo alam? Hindi mo alam. Ito, pasok Tatay Digong. Wait lang, itatanong ko muna kay Tatay Digong. Hello, Tatay Digong. Bakit daw nagkaganito tayo? May drug addict tayo na presidente. Bangag. After 1 year daw, wala na tayong makikitang baha. Bangag. Tanginang kabangagan na yan. Ito pa, panoorin po ninyo. I think, Paranaque ba? Las Piñas, Paranaque. Ito. Paranaque, kawawa yung riders. Bongbong Marcos ka. So, sabi ko
O, tingnan nyo mga Pilipino. Bungbong pa. Yung mga bubunistang tanganista ni Bangag, mga political vlogger, yung mga feeds nila hindi po ipinalabas itong mga balitang ito na ang Pilipinas ngayon ay inilubog sa baha ni Bangag. Bakit tayo lubog? Bakit nagkaganito? Dahil nga ho sa kinurakot ng gobyernong Marcos ang flood control, pondo sa flood control for mga ghost projects. Mantakin nyo ha, mag-iimbestiga ang Blue Ribbon Committee, pero ang imbestigahan si Alan Peter Cayetano. Nang inumin no, baha ngayon, ang pinag-uusapan ng mainstream media, sa social media, ay Davao. Ganito katindi itong mga sapak, mga nasa gobyerno ngayon. Lahat, yung baha isinisi sa mga Duterte. Basta na lamang. Makagawa lamang ng kwento para kasi sa kasiraan ng mga Duterte. Eh ang tunay naman ho, na issue talaga, ay ang paglilimas sa kaban ng bayan, trilyon-trilyong ninanakaw ng mga buwaya sa gobyerno. Bakit ang mga Pilipino, tangina, hindi ka nagrereklamo, okay lang kayo, ganito lagi pag umulan baha. Tapos, maalala na lang natin yung 5,500 flood control ni Bangag, di na lang natin pansinin. Yung Senate Ribbon Committee sana, hindi nasakuti na sana mga tang-inumin na mga na mga mastermind dyan sa flood control. Tumbok na sana si Tambaluslos at si Bangag. Hinagaw pa na Bindalo Tulpok. Ito, bistado po itong si Bindalo Tulpok sa pakikipag-usap po kay Boyeng Remulla, dahil ayon sa kanya, hindi na daw sila mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee na tungkol sa flood control sa baha, ipaubayan na daw kay Boyeng. Putang inumin oh. Pakinggan natin yung sasaganang mamamayan. Narito po. Alam mo ba kung sino may sabi na hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yung mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Batay ka. Siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga, kasi kaninang umaga, sila ay pumunta sa ombudsman. Kaya pala may mga pictures na yun sa social Oo. media. Alam mo kung sino kasama niya? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, okay? Oo. At nagkaroon sila ng closed door meeting. Ayan, no? Ayan na, huli si Tulpok dito. Ito pala ang dahilan, no? Kung bakit nakipagkita si Bindalo, Erwin Tulpok, si Erwin Gatchalian, dito kay Bunyeng. Dahil ayaw na daw nila magpaimbestiga ng flood control. Anak ng kagwang naman, oh. Anong klaseng Senate Blue Ribbon Committee kayo, lo nyo? Kung kay Marcolita yan, araw-araw. Kasi ang issue naman ho talaga ngayon ay yung flood control. Nakaranas po tayo ngayon sa baba, lakas na naman ang ulan, nabagat. Wala pang bagyo yan, nabagat pa lang ha. Pero ang buong Metro Manila, lubog na sa baha. Bakit lubog sa baha? Dahil nga yung flood control ni Bangag, puro mga ghost. Tapos hindi saray-salang sa impeachment. Tang inumin, dapat si Bangag. So huli dito si Tolpok. Tuloy oh. Sarado yung pintuan yan eh. Ganon? Closed door meeting. Saan opisina ito? Parang Saan saan po ito? ombudsman yan? Sa ombudsman ba ito? Oo, opisina ni Ombudsman May ganyan Crispin pala Rebulis. opisina ngayon ng ombudsman. Maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng ombudsman, Maliit parang lang, maliit. liliit lang. Tsaka, Maliit. meron palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Oo. Ang sabi po ni, pagkatapos ng meeting, dahil lumabas sila. Oo. In-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. ni-request daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. dahil doon, ipinaubaya na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Oho. Maniniwala So ka hindi na. naman totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si Tanod Bayan, Boyeng Remulla. Ang pagkakaiba dyan sa Ombudsman, hindi mo na mapapanood. Nga Hindi pala. mo na masusubaybayan. Yun lang, oo. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan Oo. behind closed door. Di ba? Ba't gagawin na bang closed door lang? Baka naman Kasi Jen, Oo. alam mo ba kung ba't nalaman closed door ng gagawing investigasyon? Oh, bakit daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ang lamig. lamig. Sayang kuryente. Hindi, alam mo naman si ombudsman. O ayan ang maliwanag ha. Ayaw na daw magpaimbestiga ni Bindalo Erwin Tulpok sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Ipaubaya na daw kay Boyeng, puta anak ng kagwang. Huwag tayong pumayag dyan. Ang isyong ito ay public funds, public interest. Kaya dapat magkaroon ng public hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee para malaman natin kung sino yung mga pinakakawatan. Alam natin mga kawatan sila. Pero ang hindi natin alam sa ngayon ay yung pinaka-mastermind. Putang ina, alam na rin natin yan eh. Di ba sabi ni Chabit, ng mastermind daw si Bungit, at saka si Tambaluslos,
Pero po, hindi po pinailan ang kaso ng mga animal na to. Impeachment complaint laban kay Bungit, wala rin. So niloloko tayo dito. Tingnan naman taong bayan, papayag lang kayo, ilubog tayo sa baha ng mag-amang Marcos na ito. Na magkaiba ang ngiwi. Yung tatay ngiwi sa bibig. Pero yung anak, ngiwi sa mata. Putang hirap ng ganyan, no? Gusto mong gumaya sa kanila, pangiwi-ngiwi sa mata at bibig. O polboron. Hindi man nila alam na gumagano yung mga bibig nila, pati mata nila, hindi nila alam yan. Kasi manhid ang mga yan. Alam mo, Bindalo Erwin Tulfo, ayaw mo naman pala mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Bakit ikaw, inagaw ninyo yung Blue Ribbon Committee? Kung ayaw nyo mag-imbestiga sa flood control dahil sabit kayong mga animal kayo sa malita, hindi mo sana, hindi ka, tinanggihan mo sana yung committee na yun, ay wag, ayaw ko dyan. Bakit? Putangin na, sabit din ako sa malita. Hindi yung kukunin mo, tapos ang dahilan mo lang pala, ayaw mo na magpa-imbestiga. So, lalo na ngayon. Nangyaring mga baha kaliwat kanan sa ating bansa, kayo, papayag kayo na walang investigasyon dito sa flood control? Puta, anak ng kagwang naman, oh. Niloloko na tayo harap-harapan dito, Sandro Marcos. Mga grupo ng mga hinayupak. Mga grupo ng malitagang. Inamin din may Bindalo Tulpok. Yung sinabi ng saganang mamayan, na hindi na daw mag-imbestiga itong hinayupak na Bindalo tungkol sa flood control. Tandaan nyo, si Boying at saka si Tulpo, magkaibigan yan. Silang dalawang nagpauso ng Bindalo. O pakinggan natin yung sinasabi ni Tulpok. Napag-usapan namin yung ombudsman na everything that has to do with flood control sila na magkahawak kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga na-submit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, other government officials, makasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, ikang mapurnada pa and we don't want to do that. So, what he was saying, kami nang bahala, maybe you can start looking for other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate. Utang inumin mo, Tulpok. O ayan, maliwanag ha. Si Bunyeng na daw ang hawak ng issue sa flood control. Paano namin malaman kung totoo yung mga sasampahang kaso ni Bunyeng Rimulya? Ngayon kayo, nakapokus kayo kay Pia Cayetano na yun. Sinabit na naman si Pia Cayetano ni hinayupak na Panfilo Lacson. Alan Peter Cayetano, puta. Kawalang hiyaan naman talaga yung mga nasa gobyerno ngayon. Itong mga Tulfo brothers, mga walang hiya. Kung ayaw mo mag-imbestiga, bakit nag-presenta ka pa na ikaw ay maging Senate Blue Ribbon Committee Chairman? Hindi ka naman capable talaga mag-Senate Blue Ribbon Chairman kasi hindi ka marunong yan eh. Wala kang alam, sabi nga ni Bintol po, walang alam si Tol Erwin. Neophyte ka, bago-bago lang yan, walang alam yan. Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi ni Bitag, ang inom nito, kung hindi ka mag-imbestiga, ipaubaya mo na lang sa mga senador na gustong mag-imbestiga dito sa katakot-takot na flood control ni Bangag na umabot ng trilyon-trilyon na nga ho ang nawala sa kaban ng bayan. Maraming nag-testimonya, kagaya itong mga dating ex-soldiers, Brave 14 na lang kasi yung Brave 18, inalok ng 20 to 25 million ang hinayupak na Bangag. O ito, binanatan po sila ni Atty. Libby Baligod dito. Tulpok, minintion talaga ni Matibag. Tulfo, Matibag at Trillanes, ano ang masasabi nyo sa Brave 14 na tumanggi sa alok na 20 to 25 million pesos? Marupok ba sila o naninindigan? Naninindigan talaga sila. Tangina noong nagrekanta tong 4 na itlog. Agad inurong ni Trillanes yung kanyang kaso eh. Ganun katindi. Tulfo, Matibag, Trillanes, nagsama-sama, pro Bongbong Marcos. Ang resulta, Bangag. Bilib rin tayo dito sa sa Brave 14 na lang ho ngayon. Malaking tulong din yan po sa pagsisiwalat, no? Actually, dapat nga tinuloy-tuloy na yung Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa panahon ni Senator Dante Marcolita, ang ganda sana eh. Inagaw ni Tulfo, inagaw ng mga Timalitagang, Jess Escudero, Tuta Soto, Pinky, tangina to, mga salot yung mga yun, no? Ang gusto ng taong bayan ay pananagutan. Ang gusto ng taong bayan mag-imbestiga sa Blue Ribbon para matukoy natin ang pinakapuon ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, flood control at delivery ng mga balita. Kagaya ngayon, nakaranas na naman ang maraming Pilipino ng pagbaha kaliwat kanan, lalo na sa Metro Manila, Parañaque, Las Piñas, Cavite, lahat, Quezon City, San Mateo, Marikina, NCR, binaha. Nakaranas ngayon ng dilubyo. Ilan po ang namatay? Alam ko may namatay na sa baha. Pero nasan si Bangag? Putang ina. Lumusong ba kayo sa baha? Yung bench station na panay mura sa Davao City, magmura na kayo ngayon bench station. Dahil yung asfalto ninyo sa EDSA rehab ninyo na bilyonis din ang ginastos ninyo. Hayan, tinangay lang ng baha ang bilyonis na pundo, nayupak na EDSA rehab. Dapat si Bungit ang nirehab. Kasama itong si Sandro Marcos. Huwag po tayo maniwala kay Sandro na pinatawag sila ni former President Duterte.
Ayaw ni Tatay Digong dito kay Bongbong Marcos. Sinabi na po niya yan. May kandidato tayong bangag, weak leader. Spoiled brat. Walang alam. Endorso ni Tatay Digong. Nanalo lang. Dahil si Inday Sara, sumama sa kanya. Nabudol ni Mangga. Ayan, tuloy, sabi ni Tatay Digong, basta wag niyo akong sisihin kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Ito na nga ako. Kaya ikaw, Sandro, makakarma ka rin ni Tatay Digong. Malapit naman katapusan ng inyong paghahari sa Pilipinas. Tandaan mo yung lolo mo, ipinalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Tapos kayo, tinulungan kayo ni Inday Sara, nanalo kayo. Kasi si Tatay Digong, ayaw talaga ni Tatay Digong na maging pangulo si Bangag. Nasama lang because of Inday Sara Duterte. Pero yung sukli ninyo, katrayduran. Kung totoo man yun, may kinausap sa inyo, siguro walang knowledge si Tatay Digong. Sino ba yung kumausap sa inyo kung totoo man, hindi man lang ninyo pinangalanan? Dapat pinangalanan po ninyo. Anyway po, mga kabisdak, bukas ay impeachment na naman labang kay Vice President Inday Sara. Pero ang mga hinayupak, puro impeachment nasa isip. Pero ang Pilipinas, lubog sa baha, lubog pa sa utang, may bangag hinayupak.